Isang magandang tanghali po sa inyo lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po niyo lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes. At kung nagtataka kayo, bakit po tayo naka-Filipiniana ngayon, bakit tayo naka-Barong Tagalog, ay dahil ngayon po ay ang linggo ng kasuotang Pilipino. At nagkaroon po tayo ng isang mahalagang selebrasyon kanina kung saan ang ating minamahal na First Lady Luis Araneta Marcos mismo ang ating panauhing pandangal. At nakasama rin po natin si Secretary Cristina Garcia Frasco ng Department of Tourism at ang aking may bahay na si Kerry Zamora. Kasama siyempre si Congresswoman Bel Zamora at ang ating mga konsyal at mga pinuno ng ating lungsod. So, kanina nga po ay nagkaroon tayo ng selebrasyon kung saan ang ating mga kawani mula sa pamahalang lungsod ay rumampa gamit po ang kanilang mga napakagandang kasuotang Pilipino at tunay natin pinagmamalaki. Siyempre, ang kanilang mga sinuot na damit at yan nga po, no? Nagkaroon po tayo ng mini fashion show kanina kung saan ang nanalo po ng first prize both sa female and male categories ay tumanggap ng 15,000 pesos. Ang nanalo ng second prize naman, on the second place, sorry, ang nanalo po ng first place ay tumanggap po ng 15,000 pesos. Ang tumanggap, sorry, take three. Ang nanalo po ng first place ay tumanggap po ng 15,000 pesos. Ang nanalo po ng second place ay tumanggap ng 10,000 pesos. At ang nanalo po ng third place ay tumanggap naman ng 5,000 pesos. Ngunit, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay naghandog sa kanilang 6 ng tig 100,000 piso. So, pwera sa kanilang pinalalo mula po sa pamahalang lungsod ay naghandog po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tig 100,000 pesos each sa kanila. At ito po ay para sa kanilang effort, no? So, kung makikita ninyo, ang kanilang mga damit, no, ay pinaghirapan po nilang buuin at proudly isunuot po nila kanina yan sa ating naging selebrasyon. At pero ho dyan, ay binuksan din natin ng exhibit natin kung saan pinapakita naman natin ang iba't ibang mga kasuotang Filipino. Kasama po dyan ang Barong Tagalog at ang Filipiniana po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni First Lady Luis Araneta Marcos. Nandyan din po ang damit na sinuot namin ni Kerry sa aming naging unang inaugurasyon nung ako po ay halal bilang mayor ng San Juan at yun naman po ay naganap noong June 30, 2019. So pati yung aking Barong Tagalog po at yung Filipiniana po ni Kerry ay nakadisplay. Pati po ang Barong Tagalog ni Dingdong Dantes at ang isang Filipiniana po ni Heart Evangelista. So muli kami nagpapasalamat sa lahat po ng nakiisa at nakilahok, pati po ang GMA7 po, nandito kanina, si Miss Cheryl C. ng GMA7 po ay nakasama natin at nagpahiram din po sila ng mga Filipiniana mula po sa kanilang mga palabas dito po sa GMA7. So muli, sa lahat po ng nakiisa at nakilahok at syempre sa mga nagwagi ay mabati po kami ng congratulations at wow, 100,000 pesos each. Congratulations sa inyo. Okay, next, nais ko mag-announce po na magkakaroon po tayo ng isang programa na tinatawag nating Takbo Tuklas. So ito po, no, in celebration of National Tourism Month, ay magkakaroon po tayo ng The San Juan Takbo Tuklas Adventure Challenge. At yan po ay magaganap sa Pinaglabanan Shrine sa September 22 at 8 a.m. So after this Facebook live, ay ipopost po natin itong mechanics. So teams must complete the QR code-based tasks in each station. While streaming, participants must bring their own bikes. Each team must have 3 phones, isa pang live stream, isa pang documentation, at isa pang QR ng scan at maps. Okay? Participants must be 18 years old or older. Team members must register together. So yan po, no? Malalaki po ang mga premyo natin. First prize, 100,000 pesos. Second prize, 50,000 pesos. At third prize po ay 25,000 pesos. So ito po ay bukas sa lahat po ng gustong sumali at open to all po ito, not just para sa mga mamamayan ng San Juan. Ganun din po para po sa lahat po ng ating mga mamayan sapagkat ang habol po natin dito ay lalo ho nating
may pakilala ang ating lungsod sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sa pamamagitan nga po ng mga proyektong gaya nito. At ang habol po natin ay lalo pang mapalaganap at may taguyod ang ating local tourism dito po sa lungsod ng San Juan. Napakarami nating magagandang pwedeng puntahan po at hindi lamang magaganda, makasaysayan pa. So please join. So ito po, no? Scan nyo yung QR code upang makuha nyo po ang mga detalye. Okay, next please. Okay, so bago po tayo magpatuloy dito, I just want to share with you something very important at mamaya nga po i-announce po natin ito. Maglalabas po tayo ng isang survey form very soon. In fact, yung ibang barangay po nagsimula na, pero please, makinig po tayong lahat. Ang survey form nito ay kinakailangan natin sagutan sapagkat bahagi po ng layunin natin ay malaman ang tamang impormasyon ng ating mga mamamayan, ilang pamilya kayo sa inyong mga tahanan, saan ho ba kayo nakatira, at pagdating po sa mga serbisyo na naibibigay po ng pamahalang lungsod, ay mahalaga po ito sapagkat kung hindi ho namin alam kung ilan ho ang mga pamilya, halimbawa sa ating mga condo units, sa ating mga townhouses, sa ating mga gated villages, pati na rin sa ating mga barangay, no? Yung ating mga tahanan sa ating mga barangay, kung hindi ho natin nakukuha ang mga datos na ito, ay magiging mahirap po para sa atin sapagkat minsan ay manghuhula na lang talaga tayo. Halimbawa, pagdating po sa pamaskong handog, marami po nagtatanong, Mayor, bakit walang umaabot na pamaskong handog sa aming building, sa aming townhouse? Ang sagot po niyan ay ganito. Una-una, hindi po pinapapasok ang ating mga kawani ng pamahalang lungsod. Pangalawa, wala po kaming datos kung ilan ho ba talaga kayo mga pamilya ang nakatira dyan sa mga condos, sa mga townhouses, sa mga villages, sa mga buildings. Tandaan niyo po, mga pribadong lugar po yan, hindi po kami basta-basta makakapasok at wala rin po kaming datos ninyo. So mahalaga po na sagutin po ninyo ang mga datos na ito dahil dito po tayo magbabase ng iba't ibang serbisyo ng pamahalang lungsod kasama na po ang ating magiging pamaskong handog 2025. So please, pakisagot po ang mga forms na ito at ganito pa lamang kaaga, no? September pa lamang ay in-announce na namin ito sa inyo upang mas makapagplano po tayo ng mabuti. Kung hindi po papapasukin ang mga kawani natin, ganun din ang mga kawani ng barangay, ay mahirapan po tayong malaman ang mga impormasyon ninyo. So please, let us cooperate. Meron po mga survey forms na i-distribute per household. When I say per household, sa lahat ho yan ng mga tahanan, sa lahat ng mga buildings, sa lahat ng mga townhouses, sa lahat ng mga villages po natin, at sa lahat ng ating mga tahanan sa iba't ibang barangay. At pwera po sa mga physical forms nito, meron din po tayong option na sumagot online through the QR code that we will post after this Facebook Live. So please, pakisagot po ang mga ito upang makuha po natin ang inyong mga datos. At tandaan po ninyo, ay mahalaga po ito upang mas makapaglingkod po kami ng maayos sa inyo lahat. Okay, so okay, magpatuloy na po tayo. Noong isang araw po, tayo ay dinalaw muli ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa okasyon po ng Gawad Agraryo, isa pong pagbigay kilala sa mga magsasaka at mga organisasyon na kinilala nga po ng Department of Agrarian Reform. So yan po, silulubong po namin ni Congresswoman Bel Zamora at ni Senator Kiko Pangilinan at ni Secretary Conrad Estrella ng Department of Agriculture, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan po, siyempre nagkaroon po tayo ng 0.5 selfie kasama ni Pangulong Marcos at tayo nagpapasalamat sapagkat ang ating Makabagong San Juan National Government Center, specifically ang ating Makabagong San Juan Theater, ay talagang madalas na ibinubook o sinaschedule na po ng iba't ibang mga departamento sapagkat gandang-ganda po sila sa ating mga pasilidad dito po sa San Juan. Kung kaya't madalas na nga po nagkakaroon ng mga activities, mga okasyon, mga selebrasyon, mga awarding gaya nito dito po sa ating Makabagong San Juan Theater sa loob po ng ating Makabagong San Juan National Government Center. At lahat po na nakakapasok po rito ay sinasabing napakaganda ng ating mga pasilidad. At naalala ko nga ho, binanggit ng isang opisyalis po ng DAR, ito po ay isang DPWH project na maganda at talagang buong buo, no? At kitang-kita at nararamdaman at nararanasan
ng ating mga mamamayan. So muli, yan po naging celebration po natin. Napakaraming tao po ang pumunta mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at binigyan nga po sila ng pagkilala. So muli, congratulations po sa inyo lahat. Yan, tayo po ay nakapagsalita rin at nakabati sa ating mga binigyan ng pagkilala. At yan po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli hong dumalaw sa atin dito po sa lungsod ng San Juan. So yan, ay hinandugan din po si Pangulong Marcos ng Department of Agriculture ng isang cake. Pero ang kanyang cake po ay kakaiba sapagkat ito po ay cake ng mga gulay at prutas at iba't ibang mga produkto po ng ating mga magsasaka at ng mga binigyan po ng pagkilala. So happy birthday once again, President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo para sa lungsod ng San Juan, para po sa Metro Manila at ganoon din po para po sa bansang Pilipinas. So thank you very much, and may the Lord continue to bless you with good health and many more years to come. Okay? At sa araw na yon ay tayo siyempre ay nag-welcome ng napakaraming mga kapwa nating Pilipino mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And next ay nagkaroon po tayo ng payout nung Sabado ng financial, medical at burial assistance at sinabayan po ito ng bigas na mura. No? So ito yung Murang Bigas Program ng ating Pangulong Marcos kung saan nagbenta po sila ng bigas na nakakahalagang 20 pesos per kilo na meron pong maximum na 10 kilos kada tao na pwedeng bilhin. So ito po ay ginawa ho natin dito sa ating National Government Center at napakarami hong nakinabang po rito. So next time ho magkakaroon ng ganitong programa ay ang aking payo ay talagang lubusin na ho natin pakinabangan sapagkat talagang mura po ang bigas na ito at maganda po ang kalidad ng kanilang binebenta po. So yan, kasama natin si Rocco nung Sabado. Bagamat Sabado po ay tayo po syempre ay patuloy na naglilingkod at nagtatrabaho. Pasensya na po at hindi ho tayo nag-abot doon sa Linggo ng Kabataan sapagkat nakaschedule po kami pumunta ni Rocco ng hapon, ngunit bigla hong lumakas ang ulan at kinailangan mag-pack up po ng iba't ibang mga booths. So hindi na ho kami nakapunta. Pasensya na po. At next time, hopefully, no, ay hindi na po umulan sapagkat alam ko, talaga naghanda ang ating mga barangay, ang ating mga SK. At sayang nga po at lumakas po ang ulan kung kaya't hindi na ho kami nakapunta nung hapon. Ngunit yan po, no, yun ang iba't ibang mga videos po ng mga booths po natin during that day. So congratulations to our youth, of course, to our SKs, to our local youth development office, at sa lahat po na nakiisa at nakilahok. Congratulations at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so next, tayo po ay nagsagawa rin ng payout para sa ating Cash for Training and Work program kung saan ang mga nakilahok po na 1,000 Sanjuanenyo ay nagtrabaho po ng 20 araw at kada araw po sila ay tumanggap ng 645 pesos para sa kabuang halaga ng 12,900 pesos. So sa mga nakiisa at nakilahok sa programa, congratulations po sa inyo at naway makatulong po ito sa inyong mga pamilya. So on that same day also, Wednesday, nagkaroon din po tayo ng payout ng ating financial, medical, education at burial assistance at tayo po ay namahagi rin ng mga kagamitan para sa ating daycare center students. So ang Wednesday po natin ay, nakarang Wednesday po natin ay punong-puno ng activities sapagkat nagsimula po tayo sa 1,000 beneficiaries ng Cash for Work. Tumuloy naman po tayo sa 1,000 beneficiaries ng financial assistance at pagkatapos po ay 1,000 beneficiaries naman po mula sa ating mga daycare center students. So 3,000 beneficiaries in 3 hours, 1,000 beneficiaries per hour. Yan po, ganito po tayo sa ating makabagong San Juan. At kita niyo po, ang mga mag-aaral natin ay tumanggap ng iba't ibang mga kagamitan, mga jogging pants, meron sa mga t-shirts, mga school supplies, at ito po ay ating suporta po sa kabataan ng San Juan sa ating mga daycare center students. So ito po, no? Ito yung mga backpacks, yan, school supplies, of course, jogging pants and shirts. At
inaayos na ho natin yung pondo para lang po sa magiging customized rubber shoes po nila. Okay, so abang-abang lang po. Ito po yung pinoproseso na po natin. Okay, so next, national events, of course. Nako, napapanood naman natin yung mga hearing sa balita tungkol sa flood control projects. No? So tayo umaasa talaga na may imbestigahan ng mga ito na mabuti upang malaman natin ano ba talaga ang nangyari sa mga flood control projects na ito. At ang ating mahal na Pangulong Marcos ay nagbuo na rin po ng isang independent commission na mag-imbestiga po rito. Ngunit meron din pong parallel investigation sa Senado at sa Kongreso. Alam ko naman pong napapanood niyo po ito sa balita. Ang akin lang ay sana po ay lumabas po talaga ang katotohanan at malaman natin ano ba talaga ang nangyari sa mga proyektong ito. At nais ko muling ipagmalaki dito po sa San Juan, wala po tayong anumang ghost projects at nakikita po ng ating mga mamamayan, ating mga proyekto dito po sa ating lungsod, tunay na napapakinabangan ng ating mga mamamayan, tunay na ating nakikita at yan po ang ating pinagmamalaki dito po sa lungsod ng San Juan. Okay, so next, tayo rin po ang namumuno sa panunumpa ng ating mga bagong halal na Metro Manila Councilors League officers at yan po ay pinangungunahan ng ating Konsyal Kit Peralta as chairman of the MMCL, si Konsyal Carol Cunanan po ng Lungsod ng Caloocan as MMCL President at yan po ang ating iba't ibang mga officers. Sila po yung mga konsyal mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila at tayo pong nanguna sa kanilang panunumpa. So congratulations to all of you at gaya po ng aking binanggit, nandito po ako niyo lingkod, Mayor Francis Zamora, handang sumuporta sa inyo sa anumang paraan ating kakayanin. Okay, so next, tayo po ay nag-host din ng isang NMYL dinner. Ang NMYL po ay ang National Movement of Young Legislators na isa po si Senator Kiko Pangilinan ang bumuo way back in the early 90s. So yan po, hinost po natin sila sa Rockstar KTV sa Green Hills Mall po at yan po ang iba't ibang mga konsyal mula sa iba't ibang lungsod natin sa Metro Manila. Ang young legislators po ay binubuo ng mga konsyal at mga vice mayors po. No? Basta sa legislative branch ng local government ay pwede hong maging miyembro ng NMYL basta 40 years old and below. So yung ibang medyo above 40 na dyan, mga graduate na po ng NMYL, ngunit patuloy na sumusuporta. Tayo po ay minsan din naging bahagi po ng NMYL nung mas bata pa ho tayo. Kung kaya't tayo po ay talagang sumusuporta po sa kanila. At sinusuportahan din natin siyempre ating mga councilors at mga bahagi nga po ng NMYL ang mga kasama natin sa Makabagong San Juan. So yan, kasama natin si Vice Mayor Angelo Kawili, mga konsyal po natin, at yung mga konsyal at ganun din ang Vice Mayors po mula sa ibang mga lungsod. So congratulations for a very well-organized get-together and it was an honor to host all of you here in the city of San Juan. Okay, so next, tayo po ay dumalaw din sa lungsod ng San Jose del Monte, sa Bulacan, sapagkat tayo po ay naimbitahan ng ating dalawang kaibigan, ang mag-asawang Mayor Rida Robes at Congressman Congressman Arthur Robes ng lungsod ng San Jose del Monte. Tayo po ay naimbitahan sa kanilang 25th60th anniversary at ganoon din po sa kanilang Tanglawan Festival. At nais kong banggitin sa inyo na napakarami nating San Juaneños ang nakatira po sa San Jose del Monte, dito po sa Barangay Muzon. Sila po yung mga nirelocate nung nakarang administrasyon at alam ko sila po ay marami. Napakarami po nila nakatira dyan po sa San Jose del Monte. Kung kaya't mabuti ho na nakakausap natin ng inyong mayor at congressman para kung sakaling meron kayong mga bagay na kakailanganin ay mas mabilis po maging koordinasyon sa kanila. So again, happy 25th 60th anniversary and happy Tanglawan Festival to San Jose del Monte. Yan. Kapasalamat po ako sa napakainit na pagtanggap ng mga Bulakenyo from San Jose del Monte. Maraming salamat po. Makita-kita po tayo sa mga darating ninyong activities. And ito po, nung isang araw, nagulat ako sapagkat si Consiel Paul at si Consiel James ay merong pinadala sa akin video at sabi ko, ang kukulit ninyo talaga. Pero ganun pa man, gusto kong
pakita po sa inyo sapagkat nakakataba po ng puso ang binanggit ni Secretary John Vic Remulla po ng DLG. So please, panoorin niyo po ito. May nakita nyo ba mga barangay, mga konsi natin dito? Ano bro, si Secretary Remulla tol, nagsalita, nakita ko sa Facebook, ito ipapakita ko sa inyo, pare ganun kami ka-proud sa aming mayor. Yan si Mayor Francis Zamora. Hindi lang ako, na porket konsihal niya, hindi rin si Konsi James, porket konsihal rin yan, si Secretary Remulla pa nagsasabi. So for me talaga, malayo mararating ng aming boss Mayor Francis Zamora. Ito, pakinggan nyo, tingnan nyo mga barangay. Mas malaking bata sa akin ito. Pero malayong mararating niya. Isang araw, baka malagpasaw niya pa pagka DILG yan. Nakikita natin sa Senado to. Honorable Francis Zamora. Napakinggan nyo, hindi ko ginawa yan ha. Narinig ko yan at kinuha ko at binost ko. Dahil proud ako sa aming mayor. Pare, okay ba? Approve. Approve yan, pare. Good job, Mayor! So thank you, Konsi Paul, Konsi James. Ang kukulit nyo talaga. Pero, syempre, nagpapasalamat po tayo kay Secretary John Vic Remulla. Actually, yung video na yan po ay naka-Facebook Live nung tayo po binigyan ng pagkilala. No? So yung video na yan po ay naka-Facebook Live nung tayo po binigyan ng pagkilala ng PIDEA. Probably about 3 to 4 weeks ago po yan dito po sa Camp Bagong Diwa sa NCRPO. So binigyan po tayo ng pagkilala ng PIDEA as the first drug-cleared city in the National Capital Region at yan po ang naging pagpapakilala sa atin ni Secretary Remulla. So Secretary John Vic Remulla, maraming salamat sa inyong tiwala at asahan niyo po na bilang mayor ng lungsod ng San Juan ay parati po tayong susuporta sa mga programa po ng pamahalang nasyonal, lalong-lalo na pagdating sa ating laban sa droga. Okay, so next ay of course mga activities natin with ROCO, sunod-sunod po yan. At natutuwa po ako sapagkat ang aking anak po ay napakasipag, matulungin. Alam nyo, nag-aaral pa siya at nagbabasketball pa. Ngunit naglalaan ng oras upang tumulong sa kanyang ama at tumulong po sa atin dito po sa ating lungsod. At yun naman po nakakatuwa po sa kanya, no? Talagang bukal sa kanyang kalooban na sumama at tumulong at sumuporta. At bagamat bata pa po, no, ay talagang ramdam natin ang kanyang pagmamahal sa ating lungsod at sa ating mga mamamayan. At alam niyo po, nung bata pa po ako, ganyan din po aking ginagawa. Sumasama po ako sa aking ama noon. In fact, I remember, ang unang salang ko sa pangangampanya, 6 years old pa lamang ako noon, 1984. Can you imagine that? 6 years old. Kayo ba nung 6 years old kayo, ay sumasama na ba kayo sa pag-iikot ng inyong mga magulang? No? So talagang kung ano nga ang ating mga nararanasan ng bata po tayo, no? Ito yung nababahagi natin sa ating mga anak. At syempre, gaya ng sinabi ko, kung ano ang puno, siya ang bunga. At kung maayos, mabait at matulungin po ang puno, ay maayos, mabait at matulungin din ang bunga. At syempre, kung hindi po maayos ang puno, hindi rin po maayos ang bunga. So, of course, as the father of our 4 children, ay talagang ginagawa ko pong lahat upang sila po ay lumaki ng ayos, disiplinado, responsable, mabait, at matulungin sapagkat ganyan po ang pagpapalaki sa akin ng aking ama na si Congressman Ronnie Zamora. So, thank you, Rocco, at good job. At nako, sunod-sunod po yan, mga payouts, distribution po ng mga school supplies, at kagabi nga po ay magkasama kami ni Rocco at ni Nicolas sa fiesta po ng Barangay Sabilita. Yung ibang mga activities po na hindi ko napupuntahan, siya nag-attend po para sa akin. Gaya po ng ating mga basketball at volleyball tournament openings. Last week ay naghandog din po siya ng kanyang kusina ni Rocco. Yan po ay galing po sa mga konting naiipon niya. No? Pinambili niya ng mga sangkap upang mamahagi nga siya ng arroz caldo. Yan po ay talagang from his heart. So, congratulations, Rocco. At I'm proud of you. Of course, si Nicolas ay kasama ko. Kagabi, kasama namin ni Rocco. Sumasama din po siya sa akin. So sila yung dalawang anak ko na masipag po sumama sa atin sa ating pag-ikot sa lungsod ng San Juan. So yan po si Father Mike Calao, ang ating parish priest, of course, ng Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist sa okasyon ng kapistahan ng Barangay Sabilita kagabi. So
tayo po ay masipag na umiikot sa ating lungsod, lalong-lalo na pag may ganitong mga okasyon po, no? Ay all-out support syempre tayo sa ating mga mamamayan. Okay, so si Rocco rin po ay tumayong ninong kay Gio Marcos ng Barangay Santa Lucia at ganoon din po kay Albi Maxim ng Barangay Ermitaño. So si Rocco po ay yan, ako. Alam niyo ho, no, ang kanyang ang father po ng Bininyagan ay personal pa hong dumalaw sa atin sa City Hall upang magbigay nga po ng imbitasyon para kay Rocco. Yan po, no, yan ang ating mga supporters from Barangay Santa Lucia. So, ginanap po yan sa North Green Hills, sa loob din ng aming village, kung saan po kami nakatira. At yan, dumalaw po si Rocco sa kanila. At pagkatapos naman po ay yan, nung hapon naman ay binyag at first birthday rin ni Albi Maxim. Siya ay anak ng dalawang kawani ng City Hall, si Mayet at saka si Albert. So, yan, dumalaw din po si Rocco sa kanila. So, again, Rocco, congratulations. Job well done. Sipag-sipag mo, bait-bait mo pa, pogi-pogi mo pa. No? Kanino ka nagmana? No? So, thank you for all that you do for the people of San Juan, my dear Rocco. Okay? At naku, hindi pa pala tapos. Dumalaw pa siya sa 70th birthday ni Kagawad Fem Timado ng Barangay West Crame. Ayan, si Kagawad Fem. Naku, ganda-ganda. Parang dancing queen si Kagawad Fem. Naku, isang napakasipag at napakabait na kagawad natin from Barangay West Crame. Ayan po ang kanyang pamilya, of course, the Argarin Timado family of Barangay West Crame. So, thank you, Rocco, sa iyong pagpunta. At yan po, no, kasi alam nyo, sa sobrang daming mga imbitasyon, hindi po talaga kakayanin ni Mayor Francis puntahan lahat at napakarami rin natin tungkulin po outside of San Juan and dati within Metro Manila. Ngayon, even outside of Metro Manila. Kung kaya't kinakailangan po talagang tulong ni Rocco upang kumatawan sa akin sa iba't ibang mga activities po natin. Na kahit hindi po si Mayor Francis mismo nakapunta dyan, si Rocco ay si Mayor Francis. Okay, ang ibig sabihin niyan, hindi man ako makapunta, ang pagpunta po ni Rocco ay si Mayor din po ang pupunta sa inyo sapagkat kung meron kayong mga pangailangan, mga hinaing, mga bagay na gustong paabot sa akin, ay si Rocco po talagang kumakatawan sa akin. At agad-agad naman po niyang sinasabi sa akin at pinapaabot at agad-agad po nating na-actionan. So pag nakikita niyo si Rocco, nakikita niyo rin po si Mayor Francis Zamora. Okay? So, yes, nagkaroon po tayo ng isang family picture kahapon muli at alam nyo bakit ako talagang nagsishare ng ganitong mga pictures because it's not all the time na kumpleto po kami, no? At lumalaki na po ang aking mga anak at may kanya-kanyang buhay po sila. Minsan sila po ay mayroong mga bagay na talagang pinaglalaanan nila ng oras, meron silang mga pangarap sa buhay at minsan dahil po dito ay hindi ho kami nagkakasama parati. So any opportunity na kami po ay makumpleto ay bagay na pinagpapasalamat ko po talaga. At alam niyo naman po, mula noon hanggang ngayon, ang aking pagmamahal sa aking pamilya ay talagang solid na solid. At kung paano ko po mahalin ang aking pamilya, ay ganoon din ko rin po minamahal ang bawat pamilyang San Juanenyo. So kung paano ko po mahalin ang aking pamilya, ganoon din ang pagmamahal na binibigay po sa bawat pamilyang San Juanenyo. So yan po ang aming family, the Zamoras. No? Sabi ko, mi familia, mi amor. Di ba? O, di ba? My family, my love. So please, gawin natin ang lahat upang mapanatiling natin matibay ang samahan ng ating pamilya. So gawin natin pong lahat upang mapanatiling matibay ang pagsasama ng ating mga pamilya. Huwag tayong gagawa ng bagay na maging dahilan na magkahiwa-hiwalay po tayo. So it's always nice to have a happy family, di po ba? Okay? At si Noah, of course, tuloy-tuloy lang ang kanyang mga basketball games. Nang isang araw naman po ay naglaro po sila laban sa Claret School of Quezon City at yan po ay ginanap dito po sa Lasal Green Hills. So, congratulations again, Noah. Pagaling ka ng pagaling. Kita nyo, si Noah tumatangkad, pumapayat, bumibilis, lumalakas ang katawan. At yan ay dahil masipag siya mag-ensayo at talagang pinapangarap niya na umabot po eventually sa mas matataas po na liga pa sa basketball. At yun naman po ang
bagay na pinagdaanan ko rin po dati, no, na yung sports po talaga builds character, sports builds discipline, at maraming values, no. Napakaraming values po ang ating matututunan sa pamamagitan ng sports. At ako personally, I can say, no, I learned the values of hard work, discipline, yung ating pagiging determinado, porsigido, yung pagiging resilient po natin. Ano sabihin ng being resilient? Yung anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay ay nananatiling matibay ang ating dibdib at loob. Hindi tayo sumusuko sa anumang mga pagsubok, at yan po ang resiliency, no? So lahat yan po ay natutunan ko bilang isang atleta po nung tayo po ay naglalaro pa ng basketball. Siya naman pong natututunan ngayon ng ating mga anak, at gusto ko rin pong matutunan ng ating mga mamamayan, sapagkat anumang pagsubok ang pagdaanan natin sa ating buhay, basta matibay pong ating loob, ay malalagpasan natin yan. At minsan nga, nananakdown po tayo, no? Hindi naman at all times ay tagumpay. Minsan po may mga pagsubok din na tayo ay pinagdadaanan, ngunit importante matuto po tayong tumuyo muli sa ating sariling mga paa, no? Bumangon muli at pagpatuloy ang laban, di ba? At yun naman po ang kwento ng buhay ni Mayor Francis Zamora dito sa San Juan, na pinakita po natin, bagamat tayo po ay minsang natalo, hindi po tayo sumuko, bagkus ay patuloy tayo nagsumikap, nagsipag, at pinatunayan natin na ang tunay na pagmamahal po sa lungsod ng San Juan ay taglay natin. Dahil kahit tayo po ay natalo, tuloy-tuloy po ang ating pagtulong, tuloy-tuloy po ang ating pag-ikot, tuloy-tuloy po ang ating pakikisalamuha sa ating mga mamamayan. Hindi po tayo tumigil, hindi po tayo nawala. Kaya nga po, Francis never stops. Dahil yung iba ho, minsan lang matalo ay nawala na po sila. Hindi na natin nakita. At kaya nga mapapatanong ka, no? Ano ang dahilan bakit sila umiikot? Dahil ba yung gusto nilang tumulong? O dahil lang ay merong halalan, di ba? Si Mayor Francis Zamora po, very consistent. Election year man o hindi, ay tuloy-tuloy po ang ating pag-ikot sa iba't ibang barangay, sa pagpunta sa ating mga okasyon. At ang halimbawa nga po niyan ay ang kapistahan ng Santo Cristo, na since 2004 po, wala po tayong absent sa Feast of Santo Cristo, sa ating prosesyon, election man o hindi. Di pa nga ho tayo halal nun, ay tayo po sumasama na hanggang ngayon po. Patapos na ating third term bilang mayor, ay 100% perfect attendance po tayo dyan. Ganon din sa ating iba't ibang mga okasyon, sa ating mga barangay. Masipag po ang inyong mayor. Talo man natin ay hindi po tumigil at patuloy pong nagbigay ng suporta sa lungsod ng San Juan. So, muli, nais ko pong pasalamatan ng bawat isa sa inyong patuloy na bibigay ng suporta at tiwala. Nitong mga nakaraang araw ay marami rin po tayong naging interviews kay Jojo Alihar. Panoorin niyo po yun. Very interesting and funny interview with Jojo A. So, pinost ko po yan sa ating Facebook. Mapapanood niyo rin po sa YouTube yan. At napakasarap na kami naging kwentuhan. Almost 45 minutes, if I remember correctly. No? Yan po ay isang interview na sana panoorin po ninyo. Ganun din po ang interview sa atin ni Jazel Velarde ng DZME noong isang araw. Napost ko na rin po yan sa Facebook. So please watch these interviews, at marami sa mga tanong po nila ay tungkol po sa San Juan, at ganoon din po tungkol sa ating mga ginagampan ng mga tungkulin dito po sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And of course, please continue to follow our social media platforms sa Facebook, Instagram, sa X, sa TikTok at sa YouTube. So yan po, no? Marami po tayong iba't ibang platforms kung saan makakuha po kayo ng impormasyon. At please follow all our social media accounts. And of course, our Mayor's Office hotline, tawag lang po kayo pag meron kayong mga bagay na gustong paabot sa akin. No? So please flash the phone number. Tapos 0956-529-7286. So di kaya ang ating City Hall hotline number 137135, local 114. So again, paalala po, kung meron kayong mga concerns, pwede nyo ipaabot po rito. Huwag na ho kayo mag-text sa akin kung ang inyong concerns ay para po sa mga medical, financial, burial assistance, sapagkat pwede na po kayong dumiretso sa ating Public Assistance Center dito po sa San Juan City Hall o di kaya sa Mayor's Office. Kasi ho,
napakarami nagte-text po sa akin at hindi ko nababasa talaga lahat ng mensahe araw-araw at sabay-sabay dahil patong-patong po talaga ang mga text na ito. So please just go straight dito po sa ating Mayor's Office, Public Assistance Center, o di kaya tumawag po kayo sa ating hotline. At pag meron din kayo concerns, pwede niyo pong i-message dito sa Facebook live command or dito po sa ating itinalagang mga Facebook messages po, no? So please ay dito lang po kayo mag-message. Ito po, si Casey Balenya. Maraming salamat po, Mayor. Kahit Sunday, sumagot po kayo. Salamat po, natawagan na po ako ng staff nyo. Salamat po sa mabilis at agarang aksyon sa pagbibigay tulong. God bless you po, Mayor Francis Zamora, our Superman sa makabagong sangan. Nako, thank you, Casey. Alam nyo, yes, binabasa ko po ang mga messages po at sumasagot po tayo. Ngunit minsan po, sa totoo lang, 1,000 messages sa isang araw. I-divide niyo po yan. Kung 24 hours sa isang araw, that's close to what, 40, 50 messages per hour para lang masagot ko po kayo. Syempre, hindi naman po buong araw pwede tayo nagre-reply lamang sa cellphone. Marami din po tayo ibang tungkulin at hindi naman po pwedeng at all times ay nagre-reply lang tayo sa messages. So please, diretso po kayo dito sa Mayor's Office kung may kailangan po kayo. So muli, maraming salamat po sa inyong pagpapanood ng ating Facebook Live. Ito po ang lingkod, Mayor Francis Zamora. At ito po ang ating naging kwentuhan ngayong araw ng Lunes. Mag-ingat po tayo parati at magkita-kita po tayo sa mga susunod nating activities. Maraming salamat. Mabuhay po ang bawat pamilyang San Maneno.